Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang debate lang naman dyan or ang argument dyan, yung bang nakakulong tulad ni Jinggoy at saka ni Marcoleta, ika-count pa rin o hindi na? Doon nagkakaiba eh. Doon nagkakaiba. May iba-iba dyan na pananaw. Si retired senior associate Justice Carpio, ang sabi niya, hindi na dapat kasama yan. Kasi hindi naman nag-participate sa trial eh. Pero si retired associate Justice Adolfo Ascona, sabi niya hindi. Kasi counted pa rin yan na member ng Senate. So, pag sinabi nating 2/3 of all the members of Senate, ano yan, counted yan. Pero, yung mga nag-resign na sa Senate, hindi na counted yan. Ay pag sinabi mo ng resignation, pwedeng formal ang resignation mo or constructive. Itong si Bato, papasok daw yan sa constructive. I-declare na constructively resign. At kung si Loren magtatago rin yan sa Europe, another na constructively resign. So kahit doon, pag nabawas yung dalawa, di malaking kabawasan na yan. Yung ano na yan, kung kahit na i-consider sila yung mga nakakulong as ano pa rin, counted pa rin sa 2/3. Kaya lang, ang isa pa talagang pananaw, yung sinasabi niya, ay hindi ka naman nag-participate sa trial, hindi ka dapat isama sa ika-count. Ay pagka ganon, bababa talaga yung 2/3, magiging 14, 13 yan. Pero sabi mo kanina, kahit mag-16, may tsansang maabot, kahit i-declare na 16 pa rin ang 2/3, may nakikita ka bang ganon? Posible? Yes. Doable ngayon yun. Dati uphill. Ngayon doable. Ibig sabihin, wala pa, pero doable. Pero kahit kasi makahabol ka ng 16, halos sigurado ko may magsasampa ng kaso either sa Senate as an impeachment court or sa Supreme Court mismo para babaan yung 2/3. At yun halos sigurado ko. Pwede naman magpasya. Sabi nga ni Frank Drilon, pwede yung Senado as an impeachment court ang magpasya. Kaya simple majority hindi yung majority ng buo, majority ng dadalo. Ang majority yung sa quorum. Tapos ang maghabol sa Supreme Court yung hindi sang-ayon. Yung hindi sang-ayon na babaan yung 2/3. Yun yung maghahabol ngayon sa Supreme Court. Pero pwede rin na isampa na sa Supreme Court during the duration of the impeachment trial. Pero medyo optimistic yung pro-impeachment at this point. Pero yung sinabi ni Attorney Ligutan, sabi ni Attorney Ligutan, kapag na-acquit si Sara, posible ang people power. Agree ka ba doon? Ang people power kasi ginagamit yan para pabagsakin ng gobyerno hindi naman gobyerno si Sara So, saan mo gagamitin ang people power? Hindi ko gets, no? Magpi-people power ka para ano? Para saan yung people power? Di ba ang people power? Yung EDSA 1, EDSA 2, kahit nga yung EDSA 3 ginagamit yan para pabagsakin ng isang gobyerno. So kung hindi ma-impeach si Sara, Vice President siya So saan mo gagamitin ang people power? Kanino nakadirect ang people power mo? Anong objection ng people power? Una pakitanong kay Atty. Ligutan. Dahil people power ka para mag-withdraw ng support yung military para bumagsak ang gobyerno. Diba? Yun ang ibig sabihin ng people power. So, kung people power ka dahil hindi na-impeach si Sara, para saan? Para i-impeach siya uli? Parang hindi ko gets. Siguro ang ibig niyang sabihin, parang katulad nung people power nung kay Erap, di ba, Nal? Yung mga senador kasi, syempre nakabantay ang publiko noon. Ay nung pinagdidibatihan doon, kung bubuksan ba yung envelope.
ay yung mga senador na kakampi ni ERAP, talagang prinotektan sa ERAP, hindi pinabuksan. Kaya nag-out yung mga yung mga prosecutors tapos nag-people power na. Yes, nag-people power ka para pabagsakin si ERAP. Si ERAP kasi ang gobyerno. Si ERAP ang gobyerno, siya ang presidente. So, nag-people power ka para pabagsakin si ERAP. Hindi naman presidente si Sara. So, mag-people power ka para saan? Parang ang mangyayari, hindi naiibang people power yan. Siguro parang expression lang ng galit ng tao sa desisyon ng mga senador. Kasi ang senaryo dyan, kumbaga tambak na, ang ibig sabihin niya ni Atty. Ligutan siguro, tambak na yung ebidensya. Tapos ang tibay ng mga ebidensya talaga, convincing yung evidence na talagang dapat i-convict si Sara. Ang problema, itong mga senador, atong tulad nila Padilla, tulad nito nila Amy, nila Bongo, hindi naman sila titingin sa ebidensya eh. Tulad nga ng sinabi ni Padilla, balibalik ta rin man siya sunugin man daw siya, amoy Duterte siya. So para useless itong mga ginagawang pagpipresent ng ebidensya. So ang problema niyan, kung kitang-kita na ng tao na sapat na, sobra kasapat na ang ebidensya, tapos i-acquit pa rin. So, parang katulad ang mangyari niya nung kay parang ganun ang mangyari. Pero, tama ka, hindi yan pagpapabagsak ng gobyerno. Hindi yan people power na nakadirect against sa gobyerno. Kundi pag-express lang ng, ng tao, ng disgusto. Di ba? Kaya nga, rally lang yun. Rally lang yun. Pwedeng malaking rally, pwedeng maliit, rally lang yun. Ang people power kasi, ang very nature niya, extra-constitutional. Diba? Kaya nga, yung EDSA 1 ay extra-constitutional, People Power 1. Yung People Power 2, extra-constitutional. Although, ang labo nung kanon, ang tawag nila, constructive resignation. No? Ano kung People Power ang nagpabagsak kay ERAP, dapat hindi succession. Dapat hindi succession. Dapat Revolutionary Council. Katulad nung nangyari nung EDSA 1. Diba? Yung kay ERAP, ang ginawa nilang solusyon, succession. Dahil daw nag-resign daw si ERAP. Diba? Medyo hanggang ngayon medyo gray area 'yun. Diba? Yung constructive resignation na 'yun. Nung una ko nga narinig 'yon, sabi ko, ano animal 'yun? Constructive resignation. Ikaw, attorney, anong tingin mo doon sa constructive resignation na 'yun? Ang pinagbasihan kasi doon, yung resignation ni ERAP, hindi, nung una kasi alam naman natin na nirelinquish ni ERAP yung posisyon niya, di ba? Yung nirelinquish niya. Kaya lang, nung nag-normalize na kasi ang sitwasyon, gustong bawiin ni ERAP, gusto niyang i-claim uli yung pwesto. Kasi sinabi niya, wala naman akong formal resignation. Ay alam naman natin, ang nakalagay sa konstitusyon, mapapalitan lang ang presidente kung namatay. Permanent disability niya, hindi na talaga niya kaya. Pangatlo, resignation or impeachment. Yan. Doon sa apat lang yan eh. Apat lang. Isa doon sa apat, matitrigger ang succession. Ang problema, sabi ni ERAP, hindi naman siya namatay. Hindi naman siya permanently disabled. Pangatlo, hindi naman siya in-impeach. So, resignation, hindi naman siya nag-resign. Mayroon bang document na nag-resign siya? So, parang hinahabol niya uli na ibalik sa kanya. Kaya lang, niresolve yan ng Supreme Court. Tama yung sabi mo, ang term na ginamit, constructive resignation. By the act na yung mga pinakita ni ERAP, actually, ang ginamit, Donald, yung diary ni Angara. Naalala mo yung Angara diary? Yung napublish sa dyaryo, pinablis sa dyaryo na kwento ni Angara nung mga events prior sa pag-alis ni ERAP. So, yun? Yung mga acts ni ERAP saka yung pronouncements niya, kahit wala siyang formal resignation, resign siya. So, dahil resign, nag-trigger ng succession. Hindi, pero malinaw kasi ousted siya eh. He was ousted by a people power. Diba? Kaya siya umalis ng Malacanang, ousted siya. Kaya it was never a resignation. Paano kung na-oust yung presidente, katulad nung panahon ni Marcos, ang pumalit,
revolutionary government. Diba? 1 year yung revolutionary government ni Cory eh. Yun yung nangyari. Hindi siya extra-constitutional siya. EDSA 2 was clearly extra-constitutional. Oo, kaya lang Nal, ano kasi yan? Pareho yan, yung nangyari kay Erap, saka yung nangyari kay Cory, pareho yan question sa Korte Suprema. Kahit naman kay Cory, question din yon, people power. Ano yon? Kaya lang, ang naging ruling doon, ay syempre kasi, ang naging basis ng ano doon sa pag-question kay Cory, yung ano, na ang pinoclaim ng COMELEC at ng Batasang Pambansa na nanalo ay si Marcos. Di ba? So, kaya lang, ang sabi ng Korte Suprema doon sa case ni Cory, yung sinasabi mo, ang people power na yon ay exercise ng tao ng sovereign, ano nila, yung sovereign power ng tao. At saka dineclare na ni Cory na hindi naman siya umupo based on the 1973 Constitution. Sa katunayan, dineclare niya talaga na revolutionary yung government niya. Kaya yung people power na yon, it was a direct exercise of the people ng kanilang sovereign power. Kaya walang ano doon, walang succession under sa Constitution. Revolutionary yon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.